Good morning, guys. 19th day of our journey. Trip to Europe. Ngayon ay nandito tayo ngayon sa Bansko. Mita. Oh. We are now in Bansko, Bulgaria. Sa ngayon medyo maulap, pero kung tutuusin napakaganda ng mga mountains dito. You know, napakaganda ng mga bundok at tanawin. Kaso dumating tayo sa oras o sa panahon na masyadong ulap. Ayan. Yung driving natin, hindi na time lapse ko. Para makita nyo din at ma-feel nyo na parang kasama namin kayo naglalakbay. At habang nagda-drive tayo, no, babasahin natin yung scriptures and pwede nating pagbulay-bulayan yung Word of God. At sinimulan na nga natin yung Efeso chapter 1 and sobrang nakaka-excite kasi isang bansa na lang, isang border na lang, nasa Greece na tayo. At itong sinasabi ko na pupuntahan natin sa Greece ay sobrang exciting dahil pupuntahan natin ang ilang lugar kung saan sumulat si Pablo. Yes, Joshua. It's very dangerous. It's very dangerous. Where are we going now? His shoulder. To up this shoulder. Yes, yes you can. Tamo guys, ang ganda sana talaga nito. Oo. Yan. Yan. Kita nyo naman yung paglalakbay natin sa Sofia. Gusto natin yan yung disadvantage. Wala tayong parking area. Yung parking area, makakakita kami, hindi naman kasya yung sasakyan. So, sobrang nakakalungkot yung part na yun. Hindi natin na-enjoy yung ano. So, nagpaplano rin kami na yung ski lift. Hi. Medyo mahal. Tapos mahaba pang pila. So, okay lang. Enjoy na lang natin yung view dito. Daming hotel, guys. Mataas daw ang rate din dito. Kumbaga mahal siya dahil nga tourist area. Why are you dropping it? Stay sa Euro 1.9. Rental lang ito. Change pala. Change. Kasi nagbabago ang change. So, may isa dito. Tapos may isa rin doon. So, cash. Normally, pag kailangan nila. So, ang Euro is 109. So, may mall din. Supermarket. Pero sabi talaga nila dito is mas ano ang rate dito ng kanilang mga presyo. So sakto lang. No? Pag ganun naman talaga pagka tourist area, medyo mas mataas talaga. Kaya it's very wise. Halimbawa pagkain, bili na lang sa ibang lugar. Ito may mga borders na magagaling sila ski. Ay, sabi ng asawa ko, binibiro niya ako. Mamamatay daw ako pagka nag-ski. Kakatuwa yung party. Yeah. Ski rental center. So yung hotel na pinagtatrabaho ng mga kababayan natin dito, sobrang lapit sa center. Royal. Ayan. So kung makikita nyo dun, merong bundok na may snow pababa. Yan na siguro yun. Yung area na yan. Ayan. Grabe no, rentahan lang.
guys, yan, nakabalik na tayo ngayon dito sa caravan. Katapos natin mag-walk dito sa Bansko. Tutuloy natin. Bago yun ay mag-almusal muna tayo at ito ang ating breakfast na niluto ng aking chef, Esa. So good. Ayan guys, sobrang foggy natin, no? Grabe dito sa Bansko, foggy. Tingnan natin tong isang church dito kung okay siya. So, may malaking truck. Muna tayo, dali. Ayan, busi. Ganda guys. Yan ang Bulgarian. Church siya. It's a church. It's a beautiful church. Tayo ngayon sa park. Laro tayo ng konti. Joshua, be careful! Efeso chapter 4. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matika. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, at ang iba yung mga ebanghilista, at ang iba yung mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap sa tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Don't be afraid. Just keep walking.
Okay. Oh, nani. Diba? Okay. Over ready? No. Ka. Mommy's feeling cold now. Oh, faster. 5 minutes now. Hurry. Ay, 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 ay. Gum. Ay! Another one. Okay. So guys, mayroon tayo ngayong cash. Ito ang cash natin. 50, 75 left. Gagastusin natin to ngayon guys sa medyas. Ay, wala na kaming medyas. Ayaw naming masayang yung ano na lumabas ng Bulgaria kasi sa oras na to ay day 19. Palabas na tayo ng Bulgaria, pupunta na tayo ng Greece at uunahin ko nga nating sa mapa ay yung Pilipay na town. So, hindi na siya kalayuan. Malapit-lapit na siya. Kaya, gamitin na natin ang ating lev, Bulgarian lev sa bagay dito na pwede natin mabigyan. I see you guys. Ayun, nagpapagasolina si Bossing. Papa diesel. Hello guys, ayan, malapit na po tayo sa border ng Greece at maglapit mga 6 kilometer na lang nasa ano na tayo, Greece. Pa rin si Esa. Siya pa din ang ating driver. Hindi naman nagbabago. Our cab driver.
Stop driving. Are you sleepy? Are you No, feeling I'm sleepy? not feeling sleepy. Do you think we're gonna pass through this Greece border? 400 meters, your destination will be on the left. I don't know. I hope. Ayun na. Ayan na po ang Passport, border. I didn't think they can pass. Yes, yes. Ito na po ang border natin. Yan. Let's go. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Greece. Welcome. And successful day 19 natin. Nandito na tayo sa Greece. So, thanks to our very top driver. Because now, we are now in our not final destination. But we got... Uy, ang ganda nito yung church. Uy, ganda. It's very nice. Very lovely. Now, alam niyo na mga pupuntahan natin dito sa Greece. Susugsugin natin ang mga sinulatan ni Pablo. Susugsugin natin ang mga sinulatan ni Pablo. Pero ang hindi natin mapupuntahan, syempre, mga taga-Galacia, mga Ephesus, no? So, hindi talaga. Kasi Turkey na yun. And kailangan ko ng visa sa pagpunta doon. Ngayon, itong sa bansang Greece, marami dito tayo, ng mga taga-Corinto. Yan, sa ang Troas ay Turkey. Ang Amphipolis, is that Amphipolis? Yan yung mga sinulatan niya. Nakasalagay sila sa Bible. At, syempre, parang mapipil natin talaga yung, may experience natin yung sulat ni Pablo pag nandun na tayo. So, babalik-balikan natin ulit. It's another inspiration para sa atin na tayo ay So, we are so grateful to be here. And because of our very top driver, we made it day 19. Very, very good trip. So, ngayon po ay samahan niyo po kami mag-explore ng kalsada ng Greece. See you all guys.